Sa bawat araw sa Pilipinas, milyon-milyong Pilipino ang sumasakay sa bus. Mula sa mga probinsya ng Ilocos hanggang sa mga lungsod ng Mindanao. Mula sa mga bundok ng Cordillera hanggang sa mga dalampasigan ng Bicol. Mula sa mga baryo na walang tren, walang eroplano, walang ibang paraan para makarating sa susunod na lugar. Ang bus ay hindi lang sasakyan sa Pilipinas. Ito ay lifeline. Ito ay connection. Ito ay ang tanging paraan ng milyon-milyong Pilipino para makarating sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero heto ang hindi mo alam. May mga bus company sa Pilipinas na ang laki ng operasyon ay katulad ng isang malaking imperyo, daan-daang bus units. Milyon-milyong pasahero bawat taon. Mga ruta na sumasaklaw sa buong kapuluan, mula Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao. At ang pinakamalaking kumpanya sa listahang ito ay may mahigit 2,000 bus units na konektado sa isang network ng mga subsidiary at affiliated companies na magkasama ay bumubuo ng isa sa mga pinakamakapangyarihang transport empires sa buong Pilipinas. Ngayon, alamin natin kung sino sila. Ang top 10 pinakamalaking bus company sa Pilipinas para sa 2026. Sisimulan natin ang ating countdown sa isang pangalan na kilala ng bawat Ilocano. Ang Partas Transport. Itinatag noong dekada 1970, si Partas ay naging simbolo ng mahabang biyahe sa Hilagang Luzon, lalo na para sa mga biyahe patungong Ilocos Region, Vigan, Lawag, at ang iba pang magagandang lungsod ng Ilocandia. Sa loob ng maraming dekada, naging isa sila sa mga pinakapinagkakatiwalaang bus companies para sa mga manlalakbay na naghahanap ng mapaasahang serbisyo sa North Luzon Corridor. Tinatayang bilang ng bus units, mahigit 150 units. Pero hindi lang ang bilang ng kanilang buses ang nagpapakilala sa Partas. Kasi ang kanilang tunay na lakas ay ang tiwala ng mga Ilocano sa kanila sa loob ng mahigit 5 dekada. Sa isang industriya kung saan ang kompetisyon ay matindi, ang Partas ay nanatiling relevant dahil sa isang bagay na hindi mabibili ng pera: konsistensya. Kaya naman, sa ika-9 na pwesto, ang isang kumpanya na nagbago ng kahulugan ng komportabling biyahe sa Pilipinas, ang Genesis Transport Service Incorporated. Nagsimula noong dekada 1990 at mabilis na lumawak para isama ang mga biyahe patungong Baguio, Pangasinan at Central Luzon. Pero ang pinakakilala nilang kontribusyon sa industriya ay ang kanilang premium at luxury bus services. Ang Joy Bus. Ang executive coaches, mga bus na may reclining seats, air conditioning, at antas ng komportabling hindi mo inaasahan sa isang provincial bus. Tinatayang bilang ng bus units. Mahigit 200 units, kombinasyon ng standard at luxury buses. Para sa mga manlalakbay na gustong mas relaxed at premium na biyahe, ang Genesis ay naging isa sa mga pinaka-popular na pagpipilian. Pero sa ika-8, may isang kumpanya na ang kasaysayan ay lumalagpas pa sa kasaysayan ng maraming bansa. Ang Philtranco Services Enterprises Incorporated. Itinatag noong 1914. Hindi iyon typo, 1914. Ginagawa nitong isa sa mga pinakamatandang bus companies, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Kilala ang Philtranco sa kanilang mahabang biyahe mula Luzon patungong Visayas at Mindanao. Gamit ang RoRo system o roll-on roll-off, kung saan ang bus mismo ay sinasakay sa barko para makatawid sa dagat. Sa kabila ng modernisasyon ng transportasyon, ang Philtranco ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng inter-island travel sa bansa. Tinatayang bilang ng bus units, mahigit 120 units, na may malawak na coverage sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa loob ng mahigit 1 siglo, sila ay simbolo ng mahabang biyahe sa lupa sa Pilipinas. Kaya naman, sa ika-7, ang kumpanya na naging pangunahing paraan ng transportasyon para sa mga manlalakbay patungong Southern Luzon at Bicol. Ang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB Company, itinatag noong 1976. Kilala ang DLTB sa kanilang malalaking air-conditioned buses at provincial routes. Ang kanilang pangunahing coverage, Southern Luzon at Bicol Region.
para sa mga manlalakbay na patungong Quezon Province, Camarines Sur, Albay at iba pang probinsya ng Bicol. Ang DLTB ay isa sa mga pangunahing pagpipilian. Tinatayang bilang ng bus units, 150 hanggang 200 units, na nagdadala ng libu-libong pasahero araw-araw. Hanggang ngayon, sila ay nananatiling isa sa mga pangunahing paraan ng transportasyon para sa mga Bicolano at sa mga gustong bisitahin ang magandang rehiyon ng Bicol. Pero sa ika-6, lumipat tayo sa Mindanao kasi ang susunod na kumpanya sa ating listahan ay hindi lang isang bus company. Ito ay bahagi ng isang mas malaking transport empire na sumasaklaw sa buong Southern Philippines, ang Bachelor Express Incorporated. Itinatag noong dekada 1960. Naging isa sa mga pinakaimportanteng bus company sa Mindanao. Daan-daang bus units, iba't ibang ruta sa buong Mindanao. Pero ang pinakainteresanteng bagay tungkol sa Bachelor Express ay ang kanilang koneksyon sa isang mas malaking grupo. Ang Bachelor Express ay bahagi ng Yanson Group of Bus Companies na kinabibilangan din ng Rural Transit Mindanao, Mindanao Star, Southern Star, at ang sikat na Ceres Liner sa ilalim ng Valacar Transit. Dahil sa lawak ng kanilang operasyon, naging isa sila sa mga pinakaimportanteng transport company sa Southern Philippines. Kaya naman, sa ika-5, ang isa pang miyembro ng Yanson Transport Network, ang Rural Transit Mindanao Incorporated o RTMI. Nagsimula noong dekada 1980 at patuloy na pinalawak ang kanilang operasyon para maglingkod sa milyon-milyong pasahero bawat taon. Ang RTMI ay may malawak na network ng mga ruta sa buong Mindanao na sumasaklaw sa iba't ibang probinsya at lungsod sa pinakamalaking isla ng Pilipinas. Daan-daang bus units, araw-araw na biyahe, milyon-milyong pasahero. At tulad ng Bachelor Express, ang RTMI ay bahagi ng mas malaking Yanson Transportation Network na kinabibilangan ng ilan sa mga pinakamalaking bus companies sa buong bansa. Pero sa ika-4, bumalik tayo sa Luzon kasi ang susunod na kumpanya sa ating listahan ay isa sa mga pinakakilalang pangalan para sa mga manlalakbay sa South Luzon, ang Jamliner Incorporated. Itinatag noong dekada 1980. Kilala ang Jamliner sa kanilang modern at air-conditioned provincial buses. Ang kanilang pangunahing coverage, South Luzon Corridor, Laguna, Batangas, Quezon Province, para sa mga commuter at manlalakbay mula Metro Manila patungong Calabar Zone. Ang Jamliner ay isa sa mga pinaka-consistent na transport providers. Tinatayang bilang ng bus units, mahigit 300 units, na nagdadala ng libu-libong pasahero araw-araw sa South Luzon corridors. Kaya naman, sa ika-3, ang isang kumpanya na ang laki ng operasyon ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan sa North at Central Luzon, ang 5-Star Bus Company. Itinatag noong dekada 1980 at bahagi ng isang mas malaking transport group na konektado sa Victory Liner. Ang 5-Star ay kilala sa kanilang malawak na coverage sa Northern at Central Luzon, Pangasinan, Tarlac, mga probinsya sa Hilaga. Tinatayang bilang ng bus units, mahigit 500 units, na nagpapatakbo araw-araw sa iba't ibang ruta. Mahigit 500 units. Iyon ay isang malaking operasyon na nagpapatunay na ang 5-Star ay isa sa mga pinaka-dominant na bus companies sa Luzon. Pero sa ika-2, ang isang pangalan na kilala ng bawat Pilipinong naglakbay sa Hilagang Luzon, ang Victory Liner Incorporated. Itinatag noong 1945, isa sa mga pinakamatanda at pinaka-established na bus company sa Northern Luzon. Kilala ang Victory Liner sa kanilang malawak na network ng biyahe mula Metro Manila patungong Baguio, Cagayan Valley at Central Luzon. Tinatayang bilang ng bus units, mahigit 1,000 units, at isa sa mga pinakakumpletong provincial bus networks sa buong bansa. 1,000. Isipin mo yun. 1,000 bus units na nagpapatakbo araw-araw, na nagdadala ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang sulok ng Luzon. Dahil sa kanilang mahabang kasaysayan at konsistenteng serbisyo,
Ang Victory Liner ay isa sa mga pinakaiginagalang transport companies sa bansa. At para sa ating number 1, ang kumpanya na kinikilala bilang pinakamalaking bus company sa Pilipinas at isa sa mga pinakamakapangyarihang transport empire sa buong bansa, ang Valacar Transit Incorporated, mas kilala bilang Ceres Liner. Itinatag noong 1968 ng pamilya Yanson. Nagsimula ang Ceres Liner bilang isang regional operator at lumago para maging isang transport empire sa Visayas at Mindanao. Tinatayang bilang ng bus units, mahigit 2,000 units, konektado sa kanilang network kasama ang iba't ibang subsidiary at affiliated companies. 2,000, pero ang pinakakahanga-hangang parte ng kwento ng Ceres Liner ay hindi lang ang bilang ng kanilang buses. Kasi ang Valacar Transit o Ceres Liner ay hindi lang isang standalone company. Ito ay bahagi ng mas malaking Yanson Group of Bus Companies na kinabibilangan ng Rural Transit Mindanao Incorporated, Bachelor Express Incorporated, Mindanao Star at Southern Star. Isang malaking pamilya ng mga bus companies na magkasama ay bumubuo ng isa sa mga pinakamalakas na transport networks sa buong Pilipinas. Ito ang top 10 pinakamalaking bus company sa Pilipinas para sa 2026. Mula sa partas na naglilingkod sa mga Ilocano sa loob ng mahigit 5 dekada, hanggang sa Ceres Liner na may mahigit 2,000 bus units at isang transport empire na sumasaklaw sa Visayas at Mindanao. Mula Luzon, Visayas, isa Mindanao. Ang mga kumpanyang ito ay nagkokonekta sa bawat sulok ng ating kapuluan, sa bawat araw, sa bawat biyahe, sa bawat pasahero na kailangang makarating sa kanilang destinasyon. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa milyon-milyong Pilipino na regular na sumasakay sa bus. Baka isa ka sa mga nagtatanong kung aling bus company ang pinakamapagkakatiwalaan para sa iyong susunod na biyahe. O baka isa ka sa mga nagtataka kung gaano kalaki talaga ang operasyon ng mga kumpanyang ito. Ngayon, alam mo na. At ang susunod na beses na sumasakay ka sa isang bus, maaari kang tumingin sa labas ng bintana at isipin na ang sasakyang ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ng mga kumpanyang nagtatayo ng tulay sa pagitan ng mga probinsya at lungsod. Ng mga driver at conductor na nagtatrabaho ng husto para makarating ka sa iyong destinasyon. At ng mga pamilyang nagtayo ng mga imperyo sa pamamagitan ng simpleng pagpapahintulot sa mga Pilipino na maglakbay. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito listahan ng mga malaking bus companies. Ito ay kwento ng kung paano ang transportasyon ay nagkokonekta sa bawat Pilipino at kung paano ang ilang pamilya ay nagtayo ng mga imperyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa pangunahing pangangailangan ng bawat manlalakbay. Ang pinakamahalaga sa listahang ito ay hindi ang bilang ng bus units. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang ang mga kumpanyang ito. Mula sa partas na itinatag noong dekada 1970 hanggang sa Philtranco na itinatag noong 1914, ay nanatiling relevant sa loob ng maraming dekada dahil sa isang bagay. Naglilingkod sila sa mga Pilipino na walang ibang paraan para maglakbay. At iyon ay isang misyon na mas mahalaga kaysa sa anumang bilang ng bus units.